Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin Diyos, purihin. Alleluia, alleluia, lapit sa hari natin. Purihin luwal ating biyaya at lilikas sa ating nagugupiling sasanay hahanguin. Alleluia, alleluia, gloria Patri Dei. Ang Diyos ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin natin, sambahin, dumalangin. Alleluia, alleluia, Diyos na awayin. Angeles sa pag-asa nagpupuri-puri. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Alleluia, alleluia, Diyos purihin, purihin. Amen. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ng mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi, ang kanyang kalwalatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos
dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Atin na pong ipagpatuloy ang pagpupuri at pagluwalhati sa banal na pangalan ng ating Panginoong Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Awitin po natin ang bilang 80 sa atin pong mga himnaryo. Sa paglaganap ng kasamaan sa ibabaw ng sanlibutan, ang mga tao'y nahilig naman sa lahat ng mga kalayawan. Kapatid ko, yung ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Sumulong tayo at ibandila, kahit na tayo'y kinukutya. Aral ni Jesus ay balita sa lahat ng ito'y maunawa. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Tibayan natin ang ating loob. Malapit nang dumating si Jesus, ang pintuan niya'y makipot. Tayo'y maghiling na magsipasok. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas, katubo sa nagkapatawaran at
kaligtasan nating tanan. Ang handa ng Diyos sa kalangitan, sa sino mang tatanggap ng aral. Kapatid ko, iyong ihayag ang aral na magliligtas sa kasalanan ng lahat. Ito ang lunas. Patuloy po nating papurihan ang ating Panginoong Hesukristo. Numero 123 ang atin pong susunod na aawitin. Ilaw ng katotohanan, tinig ng Diyos na mahal, ang siyang kaligtasan ng taong makasalanan. Ito ang magiging tanglaw ng pusong nadirimlan. Kay Jesus masusumpungan, dulot ng Diyos na banal. Tayo ay magawitan, papurihan sa langit na marikit, bayang banal anong inam, ang ligayang makikita ng ating mga mata. Do'y lungkot ay pawi na, anong inam, anong ganda. Lahat ng mahirap sa lupa'y mainamak. Pinag-usig at nilingap dahil sa paghahayag ng balitang magliligtas, madlang sala ng lahat. Do'y napawi ang hirap, ligayang walang kupas. Tayo ay magawit at papurihan sa langit na marikit, bayang banal anong inam, ang ligayang makikita ng ating mga mata. Do'y lungkot ay pawi na, anong inam, anong ganda. Kung marating na natin ang bayan ng mga anghel, ang celestial at kerubim ang makakapiling natin. Ang korderong nagniningning, ang siyang mga alip. Hallelujah ay awit
ang ligayang makikita ng ating mga mata. Do'y lungkot ay pawi na, anong ina, anong ganda. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Awitin po natin ang numero 25, ika-3 estropa. Pagkatapos po ay ititiklop natin ang ating mga tuhod. Magalak tayong lahat at magpasalamat at tayo'y iniligtas sa lahat ng bagabag. Umawit sa Kanya, magsaya ang lahat, at tayo'y mga magalak sa Diyos, umibig na wagas, asa tagapagligtas. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay. Amang banal na sakbibi ka sa iyong pag-ibig, napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Amen. Ama, tunay na napakadakila mo sa mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos na napakabanayad mo sa iyong mga kagalitan. Ama, na ikaw ang nag-iisa at buhay na Diyos, pinagtapatan at pinaglingkuran ng kani-kanilang buong puso, buong buhay at buong kalakasan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel, gayon din po ng aming mga minamahal na mga magulang. Ama, sa banal sakdal, napakamalinis na pangalan mo pong Kristo Jesus. Masusumpungan mo po kaming lahat. Pangunahin na nga po dito sa iyong dampang tahanan sa Los Angeles, California. Pagkatapos po nangag-awitan kami ng bunga ng aming mga labi, bagaman hindi po marilag sa iyong pandinig, ipinailang lang namin sa iyong banal na kaharian, sa iyong luklukan sa langit. Sinasampalataya na naming tinatanggap mo, Ama, na katulad sa isang napakamasarap na samyo sa iyong banal na harapan. Amen. Panginoon po naming Jesus, sama-sama po ang aming mga tinig, maging sa bawat tahanan ng aming mga mahal sa buhay, sa lahat ng mga lalaki't mga babaeng araw-araw idinaragdag mo po sa bilang ng aming mga kaibigan na nangangalat po sa malalayong iba't ibang dako ng sanglibutan, at sa lahat ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan. Ikaw lamang po ang nakakakilala sa kanilang lahat. Ama naming Diyos, sama-sama ang aming mga tinig, ipinaiilang lang namin sa iyong kaharian sa langit ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Panginoon po naming Jesus, maraming salamat po sa iyo. 7 mga araw
napakamapayapa, nilipos mo po kaming lahat ng buhay, kagalingan at mga kalakasan. Pinakain mo po kami at dinamtan. At higit po sa lahat, Panginoon po naming Jesus, salamat po na hanggang ngayon patuloy mo po kaming pinagtitiisan, pinakakain mo kami, pinaiinom ng iyong mga banal na salita na lipos ng buhay at lipos ng ka-espiritu at kagalingan. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa iyo. Lubusan mo pong dinaragdagan, pinatitibay ang aming pananampalataya na minsan po lamang ibinigay mo sa aming mga hiram na mga buhay. Amen. Panginoon po naming Jesus, sinasamba ka po namin. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan sa Espiritu mo po, sa iyong kagilagilalas na mga katotohanan. Sa umagang ito, Panginoon, pinakananasa po namin na kami po ay muling makakain, makainom ng iyong mga banal na aral at mga palatuntunan. Nauuhaw po ang aming mga kaluluwa at nagugutom ang aming mga puso at ang aming mga kalooban. Ama, kasangkapanin mo po sana lamang ang dalawa sa iyong pinakahamak na mga lingkod. Banalin mo po ang kanilang mga puso, linisin mo po ang kanilang mga kaluluwa. Pagkalooban mo po sila amang banal ng katalinuhan at kaalaman na hindi masasansala ng sinuman. At bigyan mo sana ng bisat kapangyarihan ang kanilang mga tinig na kung ito po'y mapakinggan ng mga kinauukulan, makapagtanim ng mga banal na pagkatakot sa kanilang mga puso at kalooban, at sila man po makapanumbalik sa iyo. Makasama namin sa iyong banal na iglesia, sa ikalawang pagparito mo po'y sama-sama kami, Ama naming Diyos, makapasok doon sa ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Ama manal, tanggapin mo ang aming mga walang katapusang pagpapasalamat sa patuloy mo pong pag-iingat, hindi lamang sa amin, kung hindi sa aming mga kabiyak, aming mga anak, aming mga manugang, mga apo, kasangbahay, at aming mga kamag-anakan sa laman. Katulad nga po, Panginoon, ng pagpatuloy mong pag-iingat, hindi lamang sa aming dalawang mag-asawa ni kapatid na Rose, iningatan mo rin at pinagpala ang lahat ng aming mga anak, maging ang aming mga manugang, at ang lahat ng aming mga apo, Panginoon, mga mumunting mga kabataang ipinagkaloob mo sa aming dalawang mag-asawa. Sana'y patuloy mo pong ingatan silang lahat at patnubayan, at lumaki din silang lahat sa iyong mga banal na aral at mga palatuntunan. Aman Diyos, salamat din po. Maging ang aming mga kapatid sa laman ni kapatid na Rosita, 10 ng kanilang mga asawa at sariling tahanan at mga mahal sa buhay. Salamat po sa nagdaang 7 araw, hindi mo pinabayaan, itinulot mong hanggang ngayong mga buhay pat magkaroon ng kanilang mga kalakasan. Ama naming Diyos, ang ilan sa aming mga mahal sa buhay na naroroon sa malalayong mga dako, nang dahil po sa kahirapan sa aming inang bayan, sila po'y humahanap ng kakainin sa araw-araw. Maraming salamat sa iyo at hindi mo sila pinabayaan. Ama naming Diyos, maraming salamat po, at aming idinadalangin sila pong lahat, kasama ang aming mga kaibigan at kapatiran, magkasama-sama sa iyong banal na kawan. Sa ikalawang pagparito mo po, sama-sama kaming humarap sa iyo at magsitanggap ng tunay na buhay na wala pong iba kung hindi ang buhay na walang hanggan. Aman Diyos, ang lahat po ng ito aming ipinaiilang lang, aming isinasamot ipinapakiusap, aming sinasampalatayanan, iyo pong dinirinig sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong ibabasbas sa amin, ito po ang iyong gagawin sa amin, sa tanging pangalan mong Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Sa umaga pong ito ay atin na pong ihanda ang ating mga puso, ang ating mga isipan,
ang ating mga pakikinig, sapagkat ang isang pagsamba sa Diyos, ito po ay hindi pagsamba kung wala pong mga aral, kung wala pong mapapakinggan ang mga tupa, wala po silang pagkain, sapagkat ang mga salita ng Diyos ay tunay na pagkain na magbibigay ng buhay, hindi lamang sa buhay natin sa lupa, kung hindi hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ihanda na natin ang ating mga pakikinig sa ating mga bahay-bahay, sa inyong lahat na aming mga kaibigan, lalo na nga sa mga bagong kaibigan namin. Charity begins at home. Ang pagliligtas po, kailangan sa atin munang sariling tahanan, sa ating asawa, mga anak, mga manugang, mga apo't kasambahay. Anyayahan na po natin silang lahat. Kahit na po tayo nakikinig lamang sa internet, sa Facebook, sa YouTube, o ang iba naman na tumatanggap ng CD-ROM, habang kayo nakikinig, susundan ninyo ang inyong napapakinggan, bubuksan ninyo ang Biblia ninyo, ang banal na kasulatan, upang kayo po ay makatiyak na ang naririnig ninyo walang dagdag, walang labis at walang kulang. Ipinagkakalob ko na po sa inyo si kapatid na Prospero Gonzales, na siya po ang una nating pakinggan. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating Panginoon, muli ang inyo pong abang lingkod ay bumabati po sa inyong lahat, mga kapatid, at sa amin pong mga nakikipagtiyagang nagnanais makarinig ng tunay na kaliwanagang nanggagaling sa Diyos ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat po at muli po tayong nagkaniig-niig na mga magkakapatid at mga kaibigan, sapagkat tunay po patuloy ang tinatawag na napakaraming mga karahasan sa buong sanlibutan. Tunay ang napakaraming mga nakahihindik na mga pangyayari, mga palatandaan na inihayag na po sa atin ng ating dakilang Diyos, nang siya po mismo ang nangaral ng tungkol sa kanyang mga salita. Kaya nga po dahil dito, ayon na aming mga bagong mga kaibigan, lagi po natin sanang tatandaan na sa bawat sandali, sa bawat oras, at sa bawat araw, ipinagkakalab sa atin ng ating dakilang lumikha. Huwag na huwag po sana nating kalilimutan ang sa tuwi-tuwi na tayo kahit sumandali ay diretsahan na magpasalamat sa Kanya. Amen. Sapagkat sa dami-dami po ng maraming mga taong inihahatid sa kanilang huling hantungan, tayo po na patuloy na Kanyang kinakandili. Tayo na kumbagamat nakakaranas ng iba't ibang uri ng maraming mga kabagabagan at suliranin sa buhay, iisa pa rin ang nalalaman nating ginagawa sa atin ng isang dakilang lumikha. Ang patuloy niya tayong inaalalayan, pinapatnubayan, at higit sa lahat sa araw nga pong ito, muli niya tayong pakakanin ng kanyang mga banal na salita na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Amen. Kaya nga po sa umagang ito, hayaan ninyong muli nating pagsalusaluhan ang minarapat ng Diyos na atin pong pag-aralan. At sa aklat po ni Propeta Isaias, sa Kapitulo 40 at ang bersikulo ay 13, ganito po ang ating mababasa. Sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon o parang kaniyang kasangguni ay nagturo sa Kanya? Sa wikang English po, sa King James Version, ganito po ang nasa saad. Who hath directed the Spirit of the Lord, or being His counselor, hath taught Him. Dito po, kung atin pong
lubusang pag-aaralan o sisiyasatin ng talatang ito. Iisa po ang ating lubusang mapag-uunawa na ang talata pong ito ay tuwirang nagtatanong o nagpapaliwanag na wala ng ibang Diyos maliban po sa Kanya. Sapagkat katulad ng nasa saad, hayaan niyong ulitin ko, ang wika po rito'y, sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon o parang Kanyang kasangguni ay nagturo sa Kanya. Dahil dito, kung sadyang tunay ng talatang ito ay nagpapatotoo o nagpapatunay na wala ng ibang Diyos maliban sa Kanya, ang una po nating maitatanong, sa Kanya rin po, sa ating dakilang Diyos, tunay po ba ito na ang Diyos po ay walang naging kasangguni bilang sa Kanyang pagiging isang Diyos? Dito rin po sa aklat ng Isaias, sa kasunod na talata, sa kapitulo 40 at ang bersikulo ay 14. Kanino siya kumuhang payo? At sinong nagsaysay sa Kanya? At nagturo sa Kanya sa landas ng kahatulan? At nagturo sa Kanya ng kaalaman? At nagpakilala sa Kanya ng daan ng unawa? Sa makatwid, ang lahat ng Kanyang mga ginawa, ang lahat ng Kanyang mga binalak, ang lahat ng Kanyang mga isinakatuparan. Wala nang iba. Dito itinatanong kung sino pa ang Kanyang naging kasangguni. Kaya ano pa po ba ang pagpapaliwanag tungkol sa talatang ito po ng Isaias 40:14 na tuwirang naghahanap kung sino sadya ang nagpayo sa Kanya? Ano ang mismong pagpapaliwanag ng Diyos tungkol sa Kanya? Hayaan din po natin ang banal na kasulatan. Sa pamamagitan din po ng isang propeta, at ito ay sa pamamagitan naman ni Propeta Jeremias. Sa kanyang pong 32:27, ganito po mismo ang sinalita ng Diyos. Narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. Amen. May lahat ang Diyos ng lahat na tao, may anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin. Mismo po, ipinagdiinan ng Diyos. Mismo po, Kanyang lubusang ipinaliwanag na sa Kanya ay walang imposible. At Siya mismo ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng mga tao. Amen. Kaya nga't sa ating Kanyang mga nilalang, sa ating mga ordinaryong tao, tayo na tuwirang naghahanap ng mga kaliwanagang nagmumula sa Kanya. Matututulan pa po baga natin o maging ng sino mang nilalang ng Diyos ang lahat ng Kanyang mga balakin, ang lahat ng Kanyang mga sinalita, o maging ang Kanyang mga ipinasyang gawin? Tayo po ba ay makapagtatanong sa Diyos o tuwirang makatututol sa lahat ng Kanyang mga pinanukala man lamang? Pakinggan ninyo at hayaan nating ang Diyos pa rin ang sumagot sa pamamagitan din po ng isang propeta, at dito kay Propeta Isaias, Kapitulo 46 at ang bersikulo ay 11, dito po sa ikalawang bahagi. Ganito po ang ating mababasa. Ang atin pong tanong, matututulan po ba ng sinumang nilalang ng Diyos ang lahat ng Kanyang mga balakin, salitain o ipinasyang gawin? Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Amen. Dito po, napakaliwanag ang wika ng Diyos. Basta sinalita ko. Ito ang aking papangyayarihin. Bawat aking
iniisip o aking pinanunukala, ito ang aking gagawin. Kaya nga po, dito rin po sa pagpapatunay ng Diyos, sa kanyang mga pangangaral sa atin sa aklat ng Ebreo, pakinggan ninyo sa lahat nating mga mananampalataya. Ganito po ang ating mababasa. Ebreo 11:3. Sa pananampalataya ay natalastas na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Amen. Ito po ang isa sa mga katunayan na tayong mga mananampalataya, tuwirang lubusan nating niyakap ang isang pananampalatayang nalikha ang sanlibutan ito sa pamamagitan nga po ng salita ng Diyos. Amen. Ano pa ba ang tuwirang mga sinalita ng Diyos na natatag? Kung babasahin po ninyo ang unang salita o ang unang bahagi ng aklat ng Henesis, doon ay tuwirang sa pamamagitan po ng mga salita. Nagkaroon po ng tinatawag na langit, nagkaroon po ng mga tanglaw sa kalawakan, nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng lupa, nagkaroon ng mga halamanan sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos. At bukod po rito, nilagyan din po sa pamamagitan ng salita ng mga isda ang mga katubigan at ng mga ibon ang mga kalawakan. Amen. Dito, ginampanan at tuwirang ipinakilala ng Diyos na ang lahat ng mga bagay na kanyang nilikha ay nanggaling sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang mga balakin at ng kanyang mga panukala sa pamamagitan po ng kanyang mga pananalita. Amen. Dito po ating mapapansin na iisa po lamang ang isang bagay na nilikha ng Diyos, na tuwirang mapapansin na dapat nating tuwirang pagkalooban ng ating kaisipan at ng lubusang pananampalataya at kahalagahan. Ano po yaon? Nanglalangin po ng Diyos ang unang tao. Nanglalangin po si Adan at nanglalangin po si Eva. Nilalang po, mababasa po natin yan sa aklat din po ng Henesis. Na ano? Nilalang po ng Diyos ang tao. Nilalang niya sa kanyang sariling larawan. Pinaghirapan po, tuwirang Kinapal sa alabok. kinuha niya sa alabok. At higit sa lahat, ito ang hindi nauunawaan ng napakaraming mga tao. Dito po pumapasok ng magkaroon ng buhay. Hiningahan ng espiritu ng buhay. Amen. Ang taong siya dan. At siya ay naging taong may buhay. Amen. Kaya nga po, hindi pa natin napag-aaralan, ngunit ito'y ipinangako namin sa inyo noong mga nakaraang linggo. Sa pangkasalukuyan, hayaan niyong banggitin ko sumaglit. Marami po ang nagsasabi, maging sa relihiyong kinagisnan o maging sa mga relihiyong protestante. Madalas, kapag pinupuri ang isang taong namatay, kapag inaalaala ang kanilang mga naging buhay, ang kanilang laging sinasabi, ang taong ito, ang kapatid natin ito, ay kapi-kapiling na ng Diyos. Mali po. Kung babasahin po ninyo ang banal na kasulatan, 3 po ang sangkap ng isang tao. Ang sangkap po na 3 ng tao, una po, espiritu. Pangalawa po ay kaluluwa. At ang pangatlo po ay itong katawang lupang ito. Ito po ang ating katawang ito na inililibing
Ngayon, yung kaluluwa po na laging sinasabi, nasa banal na kasulatan po, ang kaluluwa po ng tao kapag namatay, nananatili sa lupa, kasama sa kanyang pinaglibingan. Dadapat tunay mayroong bumabalik sa Diyos. Ang hiningang inihinga ng Diyos sa tao, yaon pong banal na espiritong yaon na kanyang buhay, yaon po ang muling nanunumbalik sa Diyos. Amen. Hindi po kaluluwa, iba po ang kaluluwa. At para maliwanagan na rin kayo kung ano ang kaluluwa, yung kaluluwa po, yun po yung konsyensyang nasa puso. Yun po ang kaluluwa. Budhi. Budhi po yun. Hindi po yun ang nanunumbalik sa Diyos. Sesentensyahan pa rin po yun. At kung sadyang kapi-kapiling na sila ng Diyos, bakit pa babalik ang ating Panginoon sa Kristo? Upang siya ay humatol. Napag-isip-isip ba ninyo yan? Sino pa nga hatulan niya kung kapiling na niya ang mga banal? Sa pagpapatuloy, ano po ang tuwirang ating napag-alaman? Na tayo na nananampalataya, tayo na naliwanagan na, tayo na lubusang sumasamba sa kanyang espiritu at sa kanyang mga katotohanan, lubusan tayong naroon sa pananalig na ang lahat ng mga bagay ay nilikha niya sa pamagitan ng mga salita niya, sa pamagitan ng kanyang mga balakin at ng kanyang mga panukala. Amen. Hindi sa lahat ng bagay na nakikita nilikha niya ang mga bagay na kanyang nilikha. Sa pamagitan po ng kanyang kapangyarihan, katulad ng kanyang sinabi, aking sinalita, akin namang papangyayarihin. Dahil nga po naman dito, maitutulad po baga naman natin ang ating mga sarili bilang mga lingkod ng Diyos na tayo ay maging mga kasangguni o advisor ng ating dakilang Diyos. Tayo na lubusang mga mananampalataya. Maaari ba tayong maging kasangguni o magbigay ng kuro-kuro o haka-haka sa ating dakilang Diyos? Pakinggan ninyo. At dito po, mga minamahal naming mga kaibigan, merong nagtangka. Marahil, pakatandaan ninyo, wala pang nagbabalita o nangangaral sa inyo o nagbasa sa inyo ng mga taong nagtangka na na tuwirang mag-advise o magturo sa ating Panginoong Hesukristo o sa ating dakilang Diyos. Buksan po ninyo ang aklat ng Mateo sa kapitulo 16 at ang bersikulo ay 21. Dito po ay nagsalita ang ating Panginoong Hesukristo. Kanyang sinasabi kung ano ang mangyayari sa Kanya. At ganito po ang ating mababasa. Mula ng panahong yaoy, nagpasimulang ipinakilala ni Jesus sa kaniyang mga alagad na kinakailangang siya'y pumaroon sa Jerusalem at magbata ng maraming bagay sa matatanda at sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at siya'y patayin at muling ibangon sa 3 araw. Alam po ninyo nang marinig ito ng mga apostol, at ang isa po rito ay si Pedro. Ganito po ang ating mababasa sa sumunod na talata, Mateo 16:22. Pakinggan po ninyo kung ano ang lubusang sinalita nitong si Pedro. At isinama siya ni Pedro at nagpasimulang siya'y pinagwikaan na nagsasabi, Panginoon, malayo ito sa iyo, kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Ano po ang sinabi nitong si Pedro, nitong si Apostol Pedro sa ating Panginoong Jesucristo? Aba, Panginoon, hindi kami papayag. Hindi ito maaaring mangyari sa iyo. Dadapat pakinggan ninyo kung anong sinagot ng ating Panginoong Jesucristo. Dito rin po sa Mateo 16:23, dadapat lumingon siya, ang ating Panginoong Jesucristo,
At sinabi kay Pedro, lumagay ka sa likuran ko, Satanas! Amen. Ikaw ay tisod sa akin, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. Amen. Nakita niya itong si Pedro sa kanyang pag-ibig na ipagsanggalang. Hindi niya napag-unawa, hindi niya napag-isip kung ano ang tuwirang kahalagahan ng magiging pangyayari sa pagpapahirap, sa pagkutya at sa lubusang pagpatay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya tuwirang pinagwikaan siya ng ating Panginoon. Satanas, Pedro, lumayas ka't lumagay ka sa likuran ko. Hindi mo nalalaman ang iyong mga pinagsasabi. Ang iyong mga pinagsasabi, ang nalalaman mo lamang ay ang lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Ano bang kadahilanan noon? At bakit nawika yun ni Apostol Pedro? Sapagkat noon po ay wala pang lubusang pananampalataya si Pedro na ang Panginoon ay siya rin po ang Diyos, na dahil sa mga patotoo, siya ay tinawag na Satanas at isang Antikristo. Amen. Kaya alam po ninyo, mahalaga po ang lubusang pananampalataya. Muli po aming ine-emphasize, iba po yung pananampalataya sa paniniwala. Iba po yung faith sa belief. Yung pong pananampalataya ay tandisan at lubusang pagkakatiwala. No question asked. Diretsa. Wala ka nang itatanong pat hindi ka na mag-aalindangan. Siya ang Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang may hawak ng ating buhay at ng ating mga kapalaran. Amen. Presto, period. Wala na. Amen. Dadapat dito, lubusang ipinakilala ni Pedro ang kanyang hindi lubusang pagkaunawa o lubusang pananampalataya. Kaya naman po, sino nga po baga naman ang Diyos ng lahat ng tao na ayon po sa ating paksa ay nag-iisa at walang sino mang kasangguni na kapag kanyang ipinanukala ang isang bagay, ito ay kanyang papangyayarihin. Sino po? Ang tanong po natin, sino nga po baga ang Diyos ng lahat ng tao? Pakinggan po natin. At hayaan natin ang banal na kasulatan din po ang sumagot. Mateo 24:35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Dadapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Amen. Sa wikang Ingles sa King James Version, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Amen. Kaya nga po sa aklat ng Isaiah sa 46:11 sa ikalawang bahagi, ano po ang sinabi? Aking sinalita, akin namang pangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Amen. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesukristo, ang Ama nating Diyos na matagal nang kasama ng mga apostol, ngunit hindi nakilala. Ano po? Talaga po bang hindi nakilala? Pakinggan pa rin po natin. Sa aklat ng banal na kasulatan, kung ano po ang kahalagahan at tuwirang sinalita po mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa aklat ng Juan, sa Kapitulo 7, sa Kapitulo 14 po, at ang versikulo ay 7. Kung ako'y nangakilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Panginoong Hesukristo po ito. Kinakausap po mismo yung mga apostol. Ano po ang sabi niya? Kung ako'y nangakikilala ninyo, ay mangakikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong makikilala at siya'y inyong nakita. Amen. Kung tayo po ang kaharap ng ating Panginoong Jesucristo noong kapanahonang yaon, ano po ba ang ating isa sa loob? Hindi po ba tuwirang masasabi nating, aba,
pinagdiinan na ng Diyos. Aba, tuwira ng ang ating yatang Panginoong Hesukristo ay naiinis na sa atin, sapagkat sa kanyang panalita ay tandisang sinabi niyang, buhat ngayon, siya inyong mga kikilala at siya inyong nakita. Amen. Presto! Period. Ano pang paliwanag na hindi mo matanggap na ang ating Panginoong Hesukristo ay siya rin yaong dakilang Diyos na nag-iisang makapangyarihan sa lahat, na lumikha ng lahat ng bagay sa pamagitan lamang ng kanyang mga salita. At dito nga po sa aklat din ng 14:8 ng Isayas, ano po ang sa aklat po ng Juan sa 14:8, nagtanong pa rin po, bilang patuloy na paghanap ng katotohanan o lubusang pagkakilala o lubusang pagkakatiwala na sa ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan ninyo ang pagtatanong pa nitong si Felipe. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. At sinabi sa kanya ni Jesus, 14:9, malao ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Alam po ninyo, kung tutunghayan natin o kung nanamnamin natin ang damdamin ng ating Panginoong Hesukristo, ng kanya pong salitay nito, hindi baga dito, tuwirang ang damdamin ng ating Panginoong Hesukristo ay meron ng kasamang inis. Naiinis na ito kay Felipe. Bakit? Makulit masyado. Masyado siyang makulit. Sinabi niyang, nakikilala ninyo ngayon sapagkat ako'y inyong nakita. Abay, hinahanap ang mismo ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating dakilang Ama, sa magitan ng isang material na bagay o ng isang pangitain o ng isang ebidensya. Naghahanap ng ebidensya pa itong si Felipe. Kaya nga't anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Paanong sinasabi mong ipakita pa sa akin ng Ama nakita mo na ako ng harapan. Yun po lamang ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po dito, marahil hindi nakikita ng maraming mga mangangaral, ng mga managsasabing nagtuturo ng mga salita ng Diyos, na ano po, isa pong malaking kasalanan na ikamamatay sa impyerno ng ating mga kaluluwa kapag hindi natin siya sinampalatayanan na siya rin mismo ang Ama. Tunay po ba ito? Yung pong mga tao o yung pong mga kaibigan natin, yung pong mga kababayan natin, na hanggang ngayon ay lubusang naniniwalang iba pa rin po yung Panginoong Hesukristo sa ating nag-iisa at makapangyarihang Diyos. Aba, baka po kayo makatulad kay Felipe na naghahanap pa ng ibang Diyos. Kaya nga po, ano po ba ang isa sa mga katunayan? Pakinggan ninyo at meron po kaming babasahin. Ito po, bago pa po ipanganak ang ating Panginoong Hesukristo, bago pa po siya magkatawan tao, ano po ba? Mismo ang sinalita ng Diyos kay Moses nang siya ay kanyang utusan na magpunta sa Ehipto upang iligtas niya ang kanyang mga kababayang mga Hudyo na noon ay nasa sa Ehipto. Dito po sa aklat ng Exodo, sa Kapitulo 3 at ang versikulo ay 14, nang siya ay sinabihan ng Diyos na magtungo nga sa Ehipto at gawin ang pagliligtas sa mga Israelita. Ganito po ang sinabi mismo ng Diyos kay Moses. At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni
ako nga. Amen. Yung pong salitang ako nga, tinanong po yun mismo. Nino? Tinanong po mismo ito ni Moses na Panginoon, amang Diyos, ako po ay inuutusan ninyo sa Ehipto. Sigurado po, tatanungin ako ng mga kababayan kong Israelita, sinong nagsugo sa akin? Kaninong utos itong aking ginagampanan? Sigurado po, Jack, tatanungin ako, ano po ang inyong pangalan? Ito po, nang ang ating Panginoong Jesucristo ay inuusig ng kanyang kapwa Hudyo. Pagkatapos na siya ay makapangaral, ganito po ang sinasabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 8 at ang versikulo 58. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. Amen. Sa makatwid, Panginoong Jesucristo. salita ng ating Panginoong Jesucristo, ang ibig mong sabihin kapag hindi mo pa ito sinampalatayanan, siya'y nagpapanggap na siya mismo ang Diyos na kausap ni Moses, na nag-utos kay Moses na iligtas ang kanyang bayan mula sa mga kamay ng mga Ehipsyo. Ang ibig mong sabihin, peke ang ating Panginoong Jesucristo. Ako nga. Dito ay dapat mong sampalatayanan. Ito ang dapat mong tanggapin na bago pa si Abraham, meron ng isang ako nga, at yung ako nga yaon ay sinalita rin at tuwirang inamin ng ating Panginoong Jesucristo siya na nga rin, yaong ako nga. Amen. Ano pa ang ibang talata na tuwirang magsasabi at tuwirang magpapatotoo na ang mga taong hindi sumasampalatayang ang Panginoong Jesucristo ay siya rin yaong nag-iisang Diyos naman na makapangyarihan sa lahat. Pakinggan din po ninyo sa aklat po nilang Juan. Hayaan ninyong basahin ko po muna sa King James Version. Ganito po ang ating mababasa. 8:24 and likewise partly of 27. 8:27. St. John. St. John. I said therefore unto you, that ye shall die in your sins, if ye believe not that I am He. Ye shall die in your sins. They understood not that He spake to them of the Father. Amen. Sa Tagalog. At sinasabi ko ngayon sa iyo, na ikaw ay mamamatay sa iyong mga kasalanan kapag ikaw ay hindi naniwala o sumampalataya na ako siya. Ikaw ay mamamatay sa iyong mga kasalanan. Dadapat hindi nila napag-unawa na siya ay nagsasalita ng tungkol sa kanyang Ama. Amen. Dito nga po, huling talata na aking babasahin sa inyo. Sa aklat din po ng Juan, St. John 10:30, I and the Father. Panginoong Jesucristo po itong nagsasalitang ito. I and the Father are one. Amen. Ako at ang Ama ay iisa. Kaya sana sa inyong mga nakikinig, sa inyong aming mga kaibigan, lubusin na po ninyo ang aming dalangin. Maliwanagan kayo, matanggap ninyong katotohanan. Wala kaming dinadagdag, wala kaming kaisipang pinapasok sa inyong mga puso. Wala kaming mga kaunawaang aming itinuturo sa inyong mga kaisipan. Dadapat hayagang katotohanan. Ano po ang sabi ng Diyos? Mismo sa banal na kasulatan, isang sinisigaw ng kanyang mga lingkod, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Amen. Kaya po, manatili tayong lahat sa mga tunay na salita ng Diyos, sapagkat tunay, ito ang tuwirang magpapalaya sa atin, magdadala sa atin sa lubusang kaliwanagan at sa lubusang katiyakan ng ating pananampalataya at
pagsambang, tunay na pagsamba sa Diyos sa pamagitan ng kanyang Espiritu at ng kanyang mga katotohanan. Amen. Dahil po rito, mayroon pa po baga naman na mababasa tayo sa Biblia na pinakinggan naman ng Diyos na tulad sa isang kasangguni o advisor. At bakit sila pinakinggan ng Diyos? Meron po ba tayong mababasa sa Biblia? Ito po naman ang ipaglilingkod ng ating kasamang manggagawa sa kanyang hardin ng kaluwalhatian at katotohanan, si kapatid na Cirilo Gonzales Jr. po. Purihin po natin, patuloy na sambahin ang ating maluwalhati at banal na Diyos. Wala pong iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo sa pagbibigay po ng lakas ng katawan, lakas ng pananampalataya, lakas ng tinig. Kay kapatid na Prospero na siyang kinasangkapan upang magbukas ng ating paksa. Isayas 40:13. Sino ang pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon? Dito po sa ating paksa, ito po ay tanong. Sino baga ang nagbibigay ng payo? Sino ba nagtuturo sa Panginoon na ating Diyos? O parang kanyang kasangguni, ang wika, ay nagturo sa kanya? Ito po ay tanong na nagpapaliwanag, sino ba talaga ang parang naging kanyang kasangguni o advisor na nagtuturo sa kanya? Ngunit ito po ay nagpapaliwanag din naman. Pagkatapos ng maraming talata na ating napakinggan, wala pong kasangguni ang Diyos. Wala pong kasama. Sa matagal na panahon na amin pong pangangaral, maging nang buhay pa ang aming Ama, sa bayan-bayan at mga lalawigan sa ating bayang Pilipinas, malimit po na mga katanungang itinatanong sa amin, meron bang Ama ang Diyos? Meron bang asawa ang Diyos? Mga tagapakinig, ang isinasagot po namin, una ang aming Ama, sa mga nagtatanong, hindi po kami maaaring humigit sa nasusulat. Masama ang magdagdag, masama po ang magbabawas. Wala po kaming masasabing meron bang ama, ina, meron bang advisor ang Diyos? Wala po. Ang mababasa lamang namin yon, ang aming sasabihin yaon, ang aming babanggitin sa inyo. Napakahalaga po ng tinatawag na advisor. Sa ating halimbawa dito sa Amerika, sa ating materyang pamumuhay sa lupa, dito sa Amerika, ang isang tinatawag na hukom, makinig po tayo mga kapatid, hindi po humahatol ang hukom sa Amerika kung siya po ay nag-iisa. Ibig ko po na malaman nating lahat, ang gobyerno ng Amerika, meron pong tinatawag na mga advisor ang mga hukom. Yun ang tinatawag na juror o mga jury. Kalimitan po, hindi po bababa sa 12, mga kapatid. At palibhasa ang Amerika, ang konstitusyon ng Amerika ay hinango sa banal na kasulatan at nalalaman nitong mga unang-unang mga tao na mula sa Europa na lumanding dito sa Amerika dala ng 7 malalaking barko sa pamamatnubay ni Christopher Columbus, mga magulang at mga kapatid. Dala-dala nila ang Biblia. At nang magpasimula nga na magkaroon sila ng pamahalaan na ang unang presidente nila, si George Washington, gumawa sila ng saligang batas.
At kasama nga po sa saligang batas, ang tinatawag na batas tungkol sa paghatol sa mga kriminal o mga makasalanan, hindi maaaring isang hukom ang hahatol sapagkat masama ang humatol ayon sa Biblia para hindi magkasala o hindi mabayaran, masuhulan ang hukom. Nagtayo sila ng tinatawag na juror o yung tinatawag na mga tao, kasangguni ng mga hukom. At ang hatol ng 12 o ilan man ang ilagay na mga juror o jury, yaon ang husgad, yun ang hatol ng Diyos, salita ng Diyos, yaon ang dapat iparusa. Para walang korupsyon. Sana nga sa Pilipinas, meron ding tinatawag na jury. Wala pong jury duty sa Pilipinas, juror wala. Kaya malimit nating mapakinggan, yung isang mayamang tao, pumatay ng 50 mga journalist, nababalita ngayon. Yung mga kriminal na una inakusahan nila, nangakawalan sapagkat nasusuhulan nitong mayayaman na mga pinuno ng mga pagpatay. At iba't ibang mga krimen na nakikita natin. Hanggang ngayon yung mga tunay na pumatay, hindi pa nahuhuli. Mabanggit nga natin, yung pumatay kay Benigno Aquino, hindi pa nalalaman kung sino ang pumatay. Mga kapatid, kung sino talaga utak, hindi pa napaparusahan yung talagang utak. Yung pumatay dito sa pamilya ni Visconde. Kunyari, ikinulong yung ibang mga kriminal daw, na sila daw. Pagkatapos, pinakawalan din. At alam na ninyo, dahilan, ayoko nang sabihin. Sa makatwid, mga kapatid at mga magulang, yung sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hostisya. God is justice. Siya po ang tinatawag na pinaka-hostisya. Hindi po maaaring suhulan ng sino man, mga tagapakinig namin. Dito sa ating paksa, pinag-aaralan natin, meron bang kasangguni ang Diyos? Meron bang tinatawag na pinagkukunan ng advice ang Diyos kung ano ang kanyang gagawin, kung ano ang kanyang sasalitain sa kanyang sarili? Narito ang wika ng Panginoon Diyos na hostisya. 32:27 ng Jeremias. Narito ako ang Panginoon Diyos, ang Diyos ng lahat na tao. Nandun na po, kulong na kulong. Ang ibig sabihin, ang lahat ng tao, magmula kay Eva at kay Adan, hanggang sa huling araw na ito, siya ang tapat na hukom. Wala siyang kasangguni. Hindi niya kailangan ang opinyon ng sino man. Siya lang ang nag-iisa at tunay na hukom. Mga kapatid, wala siyang kasangguni. Ang wika ng ating tinatawag na paksa. Napakinggan natin kay kapatid na Prospero, kung sino itong Diyos na ito. Na kapag sinabi niya, aking sinalita, 46:11, aking gagawin, aking pinanukala, aking isa sa katuparan ng wika ng Panginoon, binasa ni kapatid na Prospero. At kung sino yung Diyos na yan, ito pala ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Tinanong siya ng mga alagad, matagal na niyang kasama, nangangaral na sila ng Ebanghelyo. Datapwat wala pa palang pananampalataya ang wika ni Felipe sa San Juan. Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, sukat na ito sa amin. Felipe, 3 taon na tayong magkakasama. Nakita mo kung paanong pinadilat ko ang bulag. Nakita mo kung paanong nilinis ko ang mga ketongin. Nakita mo kung paanong pinalakad ko ang mga lumpo. Bakit sasabihin mong ipakita mo sa akin ang Ama? Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. At ang wika ng Panginoon, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Kapitulo 8, versikulo 23 at 27 ng San Juan. Mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Sa makatwid kapag ang tao hindi sumampalataya ng Panginoong Jesucristo, siya ang Diyos na hukom ng lahat ng tao.
mamamatay ang tao sa kanyang kasalanan maliban sumampalataya siya na ako at ang Ama ay isa. Ito ang hindi naiintindihan ng napakaraming mga tao. Maraming mga tao, malalakas ang boses, we are born again, hallelujah, amen, praise the Lord. Pagtanungin mo mga kapatid at mga magulang, ilan ang Diyos? 3, Ama, Anak, Espiritu Santo. Mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan, kayong mga Trinidad, mamamatay kayo. 3 ang Diyos ninyo. Tanungin mo naman ang mga Katoliko, si Kristo'y taong totoo, Diyos na totoo, ginagawa ninyong bakla ang Diyos at marami kayong pagpupuri sa mga papa sa Roma ninyo. Ayaw ninyong kilalanin ang Kristo para sa inyo. Kahalili kayo ni Kristo. Vicarious Billy, mamamatay kayong mga Katoliko sa impyerno. Ang wika ng Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, walang kasangguni ang Diyos. Walang Vicarious Billy, walang kapalit. At lalong walang sugong anghel. Walang isinugong tao. Walang sugong anghel sa uling araw. Kaya yung mga sugong anghel, ilang ulit nang pinatay ng Diyos, pero bangon ang bangon. Bakit? Antikristo. Talagang kalaban ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ayon sa Biblia, pagkatapos ng maraming mga pagpapatotoo na binasa ng unang nagsalita, kapatid na Cirilo, meron ba tayo namang mababasa sa Biblia na binulungan ng Diyos? Nakinig ang Diyos sa kanila? Hindi po ako ang magpapaliwanag. Sa totoo lang, ibig kong malaman ninyo, kayong mga Katoliko, tawag kayo ng tawag kay Birhen Maria. Si Maria walang kapangyarihan. Ni hindi po ito makakagawa ng anumang milagro. O, totoo ba yan? Hindi ko nababasahin. Kayo na nasa bahay, mag-aral kayo, mag-research, basahin ninyo sa Aklat ni San Juan, hanapin ninyo ang tinatawag na unang-unang milagro na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kasalan sa Kana. Ano ang ginawa ng nanay niya? Si Birhen Maria na tinatawagan ninyo, ina ng awa, milagrosa, mga kapatid at mga magulang. Ang wika ni Maria kay Jesus, bumulong, ina-advisean niya si Jesus, Anak, Jesus, naubos ang alak. Utusan mo, gumawa ka ng alak. Mga kapatid at mga magulang, ang wika ni Maria, gumawa ka ng alak, mapapahiya ang may pakasal. Anong sagot ng Panginoon Jesucristo? Babae! Anong pakialam ko? Hindi pa dumarating ang aking oras. Mag-aral naman kayo mga Katoliko, alang-alang sa inyong kaluluwa. Bakit mamamatay kayo sa inyong kaluluwa? Ang impyerno ang maghihintay sa inyo. Mapapatapong kayo lahat ng mga Katoliko sa impyerno kapag hindi kayo sumampalataya ng Panginoong Jesucristo. Siya ang Ama. Sipin ninyo yan, tawag kayong tawag kay Maria, wala namang kapangyarihang magmilagro yan. Sana, kung may kapangyarihan si Maria, hindi na niya binulungan, hindi na niya inadvisean si Jesus, gumawa ka anak ng alak. Mga kapatid, ano tinanggap ni Maria? Babae! O isipin mo yan? Anong pakialam mo? Hindi pa dumarating ang oras ko, inuutos. Hindi nalalaman ni Maria, inuutusan niya ang Diyos, hindi yung ipinanganak niya. Nakatawang ginamit. Mga magulang namin at mga minamahal na tagapakinig, kaya nga walang kasangguni. Pero ngayon, meron bang mababasa tayo sa Biblia na parang advisor ng Panginoong Jesucristo? At kung mayroon, bakit pinakinggan sila ng Diyos? Basahin natin. Ito po, Mateo 24:30. Ito po, sa tinatawag na Genesis. Unahin natin, panahon pa ni Abraham. Tingnan ninyo. Ibalik natin. Kung tawagin itong reminiscence sa lengua ng Facebook, throwback. Let us throw back the time from the time of the earliest saints of God sa mga unang mga banal, panahon ng Genesis. Basahin po natin, 18:23-31. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ba ng Diyos o ang mga banal ba
ay iyong lilipulin na kasama ng mga masama. Puputulin ko muna. Hindi ko na binasa yung itaas para wag tayong humaba. Throwback. Winding back the time. During the time of Abraham. Ang Panginoon ay bumaba. Napakita kay Abraham at sinabi kay Abraham, Abraham, ang kasalanan ng mga Sodoma at ng mga Gomora umabot sa akin sa langit. Susupukin ko. Magpapaulan ako ng apoy at ng asupre. Ano ba ang dahilan at dumalaw? Mga kapatid, ang Panginoon, kay Abraham, nagagalit ang Diyos. Sobra na ang kasamaan ng mga tao sa lupa. At ibig kong malaman ninyo, kung ano ang kasamaan ng mga tao nung panahon ni Abraham, gayon din ang kasamaan ngayon, 2015, mga huling panahon, napakalaswa, napakasama ang halos lahat ng mga tao. Walang naghahanap sa Diyos, walang nagtatanong. Mga kapatid, walang nagbabasa ng Biblia, walang nag-aaral. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, ikinakasal. Mga kapatid, mga tao, sumisiping sa mga hayop. O hindi ba kailan lang? May nabalita sa Pilipinas, isang Pilipino, nahuli, mga kapatid, ninanakaw yung kalabaw, yung pala sinisipingan. Bestiality. Sobra na ang kasamaan ng mga tao. Sa huling araw na ito, gayon din ang Sodoma at Gomora. Gayon din ang bawat bansa sa lupa. Sobrang kasamaan. Ang wika ng Diyos kay Abraham, lilipulin ko na sa pamamagitan ng apoy at asupre ang mga tao dahil sa kanilang mga kasalanan. Umabot na sa akin sa langit. Pero ano talaga ang nasa puso't isip ng Diyos? Nalalaman ng Diyos, naroon ang isang mahal sa buhay ni Abraham. Sino? Si Lot. Doon nakatira si Lot. Ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak na babae. Nang mapakinggan ito, mga kapatid ni Abraham, nangingimi si Abraham, nag-aala-ala. May itatanong ako, ang ibig itanong ni Abraham, kung meron bang tinatawag na mga banal doon, lilipulin mo ba? Inumpisahan ni Abraham. Alam ni Abraham, aapat lang eh. Aapat lang, iisa lang ang tunay na banal, pero apat. Yung mga mahal niya sa buhay. Inumpisahan ni Abraham. Kung merong 50 tao doon, lilipulin mo ba na mga banal? Mga magulang at mga kapatid, sagot ng Diyos, 18:24. Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, alang-alang sa 50 na nasa loob, ay hindi ko lilipulin. Lilipulin mo ba at di mo ba patatawarin ang dakong ngayon alang-alang sa 50? Ang wika pa ni Abraham, 18:25, malayo nawa sa iyong paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Ano patang banal ay mapa sa masama. Malayo nawa ito sa iyo, di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At dito nga sa pagkakataong ito, hindi ko nababasahin. Alang-alang sa 50, ang wika ng Diyos, hindi ko lilipulin. Wala naman pong 50 aapat nga. Yung kamag-anakan ni Abraham na naroon kung merong 4 na po, hindi ko nababasahin para huwag tayong humaba. Isipin niyo yan. Ito si Abraham, parang advisor. At nakikipagtawaran. Kung merong 4 na po, hindi ko lilipulin. Kung tatatlong po, hindi ko lilipulin. Kung dadalawang po, hindi ko lilipulin. Kung 10 po, o ipagpapatuloy ninyong pagbabasa sa bahay niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa tinatawag na 10. Pero mga kapatid, ano ang naging resulta ng tinatawag na pagpapayo? Makinig kayo, parang advisor si Abraham. Nakinig ba ang Diyos kay Abraham? Bagaman walang 10 na mga banal, sapagkat 4 lang ang naroon. Mga tagapakinig at mga kaibigan namin, para wag tayong humaba, basahin ninyo sa inyong bahay-bahay para matuto rin kayo. Mga kapatid, alam ng Diyos, 4 lamang ang naroon ay kamag-anak ni Abraham. Nagsugo ang Diyos ng 2 anghel. At sa maniwala kay sa hindi, nang papasukin sa bahay ni Abraham, itong mga bakla, ibig ding sipingan yung mga anghel. Binulag sila ng mga anghel. At nang bumaksak na nga po
ang tinatawag na kahindik-hindik na ulan na apoy at asupre, ayaw pang sumama kay Lot at sa mga anghel, ang dalawa niyang anak na babae at ang kanyang asawa. Ang ginawa ng mga anghel, hinaltak sila sa kamay. Bakit? Alang-alang saan? Sa kahabagan ng hukom na walang iba kung hindi ang ating Panginoon Diyos, alang-alang sa kaawaan ng Diyos kay Abraham, alang-alang sa kanyang pamangkin na si Lot. Napadamay lang yung anak na babae at yung asawa. At sa katunayan niya, habang tumatakbo pa palabas, ito namang babae, siguro, naalaala yung kanyang kagamitan sa bahay. Kumbaga sa huling araw na ito, mga kapatid, sinasabi na ng Diyos, nagpapasugo na ang Diyos ng balita na umalis na kayo sa bansang ito o sa bayang ito sapagkat lilipunin ng Diyos sa pamamagitan ng sari-saring mga pagpapadala ng mga malalakas na hangin, mga daluyong, mga kung ano-anong kagibaan, pinanghinayangan mga magulang at mga kapatid ng mga tao, yung bahay, yung telebisyon, yung kotse, sama-sama silang nasupok, sama-sama silang namatay, at ang asawa ni Lot, ginawang haliging asin ng Panginoon. Basahin ninyo, para matuto kayo. Sa makatuwid, merong pinapakinggan ang Diyos na parang advisor niya. Bakit? Si Abraham, isang matuwid na anak ng Diyos, hindi sumamba sa mga larawan, sumunod sa utos ng Diyos, pinagpala, ginawang kaibigan ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid sa huling araw, kailangan tayo maging kaibigan ng Diyos. Ang wika ng Santong Sulat, ang mga bagay ng unay napasulat, sa ikatututo natin. Matuto tayo sa paraan ng paglilingkod ni Abraham. Matuto tayo, mga kapatid at mga magulang, sa paglilingkod na ginawa ng iba pang mga banal na katulad ni David, na propeta, at katulad ni Enoch na Elias, hindi na nakakita ng kamatayan, lumakad sa Panginoon, tinangay sa langit, wala nang kamatayan, nandun na sila sa langit. Si Enoch at si Elias, yan ang dapat nating tularan upang tayo'y makarating din sa kaluwalhatian ng ating Ama. Ngayon, nabanggit ko si Propeta David. Tunay ba na siya man ay naging kaibigan, kasangguni, advisor ng Diyos, at sa paanong paraan siya naging advisor? Basahin natin. Ganito po, Isaiah 66:1. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang wika dito, mga kapatid, basahin natin, si Propeta David. Tunay ba na maging si Propeta David, mga kapatid, ay naging, wika nga, tagapayo, advisor ng Diyos? Ganito po ang sinasabi ng mga banal na kasulatan. Isaiah 66:1. Nagpanukala si David. Hindi ko na babasahin para wag tayong humaba. Nang si David ay itinayo na ikalawang hari pagkamatay ni Saul na lumiko ng landas. Si David naging pinakamakapangyarihan sa buong lupa, pinakamayaman at napakaganda ng kanyang tirahan. Naisip ni Propeta David, ako ay binigyan mo ng napakagandang palasyo. Ngunit ang iyong 2 tapyas na bato, makinig po tayo, ang iyong 2 tapyas na bato at ang mga kasulatan ng mga propeta ay naroon lang sa likod ng palasyo. Yung tabernakulo na pabuhat-buhat, kung natatandaan ninyo, 40 taon naglakbay sa disyerto, pag sila'y sumasamba at saka lang nila itinatayo yung tabernakulo at saka lang nila binubuksan yung kabanantipan. Ngunit sa puso ni David, mga kapatid, Panginoon, ipagtatayo ko ng bahay ang iyong tinatawag na 2 tapyas na bato at itong magiging dalanginan namin. Ano ba ang isinagot ng Diyos? Ituloy natin ang pagbabasa, 66:1, Isaias. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, ang lupa ay aking tungtungan. Anong bahay ang inyong itatayo sa akin? Anong bako ang magiging aking pahingahan? Yan.
Anong ibig ipakilala nito? Ibig po ng Diyos matutuhan nating lahat sa huling araw. Wala pong kapilya, wala pong katedral, wala pong palasyo na tinitirhan ang Diyos. Bakit? Ang wika niya, mga kapatid, ang upuan ko, ang luklukan ko ay ang langit. Ang tuntungan ng aking mga paa ay ang lupa. At gayon din ang sinabi niya kay David sa panaginip. David, anong uri ng bahay ang itatayo mo sa akin? Ang luklukan ko ang langit. Ang tuntungan ng aking paa ay lupa. Ako hindi tumitira sa mga bahay na ginawa ng kamay ng tao. Isipin niyo yan, no? Pero ang advice ni David, Panginoon, ipagpapagawa kita ng bahay, para yung 2 tapyas na bato mo at yung mga kasulatan ay magkaroon ng bahay at ito ang aming gagawing bahay dalangin ng David. Anong bahay ang itatayo mo sa akin? At nalalaman natin ang bahay ng Diyos, ang puso ng tao. Kung tayo may takot na kamukha ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ng kanilang kapanahunan, nasa kanilang budhi ang Diyos, tumitira sa kanila ang Diyos, anong bahay ang ipagtatayo natin sa Diyos? Ang bahay ng Diyos, ang ating mga puso, kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Pero ano nangyari? Natupad ba? Natupad ba ang mungkahi na ipagtayo siya ng bahay ni David? Ang wika sa unang Kronika 28:3, sinabi ng Diyos sa akin, huwag mong ipagtatayo ng bahay ang aking pangalan, sapagkat ikaw, eto na, may pasubali, huwag mong ipagtatayo ako ng bahay. Una, sapagkat yung kamay mo, ikaw ay isang mandirigma, ay nabahira ng dugo, ay lalaking mandirigma, at nagbubuka ng dugo. 28:6. At kanyang sinabi sa akin, si Salomon na iyong anak, siyang magtatayo ng aking bahay at ng aking mga looban, sapagkat aking pinili siya upang maging anak ko, at ako magiging kanyang ama. Nakinig ang Diyos sa mungkahi ni David. Sige, ipagtayo mo ako ng bahay, pero hindi ikaw. Ang kamay mo'y marumi ng dugo ng kaalaman. Ang anak mong si Solomon ang magtatayo ng aking tinatawag na tahanan. Ito po ang tinatawag na templo sa Jerusalem. Ang totoo, ayaw ng Diyos nito. Mga kapatid, ayaw niya ng bahay na ginawa ng kamay ng tao, pero alang-alang kay David, maganda ang kanyang hangarin. Hindi ikaw ang magtatayo, pero sige, ipagtayo mo ako ng bahay. Yun po ang tinatawag ngayon na Wailing Wall, sapagkat ayaw talaga ng Diyos ng building na ginawa ng kamay ng tao. Sa lahat ng digmaang nagdaraan sa Jerusalem ng kanilang kapanahunan, mga kapatid, una na nga, ang digmaan sa pamamagitan ni Nabucodonosor, giniba ang templo ngayon. Pero nang magbangon ang sumunod na hari na si Sirong Dakila, inutusan ng Diyos, pabayaan mong makabalik ang aking mga anak sa Jerusalem, ipagtayo nila ako, itayo nilang muli ang nagiba na tahanan o ang bahay na itinayo para sa akin ni David at ni Solomon. Kaya natayo uli. At pagkatapos nga, nitong anyo 70, anyo Domini, dumating itong si General Tito sa utos ng Imperyo ng Roma, sunugin, patayin ang lahat ng mga Hudyo, nagiba muli ang templo ngayon. At magmula noon hanggang ngayon, hindi na po naitayo. Yun ngayon ang natitira na iniiyakan ng mga panatikong Hudyo, the Wailing Wall. Ayaw talaga ng Diyos na At sinabi na ng Diyos, 24:1, hanggang 18, walang bato sa ibabaw ng kapwa bato na hindi ibabaksak. Meron pang natitira na mga tabike, darating ang panahon. Pag naigiba na yung mga tabiki na yun, pati yung Wailing Wall, ikalawang pagparito na. Tandaan ninyo ang aming itinuturo, mga kapatid. Ngayon, mga huling katanungan po natin, meron pa ba naman na mababasa pa tayo bukod kay Abraham, bukod kay David, na nagmungkahi, nag-advise, nagbigay ng abiso, mga kapatid, na pinakinggan ng Diyos? Huling-huling talata. Ito po, Isaiah 38:1. Nang mga araw na yon, may sakit na ikamamatay si Hezekiah,
At si Isayas na propeta na anak ni Amos na paroon sa kanya at nagsabi sa kanya ng ganito, sabi ng Panginoon, Haring Hezekiah, ayusin mo na ang iyong sangbahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. Mga kapatid at mga magulang, ang pagkakataong ito, ang paghahari sa Israel, nasa kamay ni Haring Hezekiah ng Huda. Pinadalhan ng sakit na, kumbaga sa panahon natin ngayon, cancer. Tinawag ng Diyos si Isayas, Isayas, pumaroon ka sa hari. Sabihin mong, ayusin na niya ang kanyang pamilya, ang pamilya niya, ang kanyang mga anak, ayusin na. Para bang sa huling araw, sasabihin ng doktor na may sakit na cancer, isang buwan ka na lamang, tawagin mo na asawa mo at mga anak mo, paayos mo na yung pamamana mo sa kanila. Mamamatay ka na. Bago mamatay, paayos na. Paayos na yung mga dokumento. Ipatawag mo na ang mga anak mo, ang wika ni Isaiah, sabi ng Panginoon. Bakit? Ikaw ay may sakit, walang pagsala na ikaw ay mamamatay. Ano ang ginawa ni Haring Hezekiah? At nang magkagayon, ipinihit ni Haring Hezekiah ang kanyang mukha sa dingding, sa panig, at nanalangin sa Panginoon. At nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon. Ito po, ang kanyang tinatawag na advice. Pinapayuhan niya ang Diyos. Idinadalangin ko, I pray to you, O God. Kaya yung mga abogado, sa hustisya ng tao, sa mga korte ng tao, pag sumusulat siya ng kanilang testimonial, inilalagay nila katulad ng sinabi ni Haring Hezekiah, I pray to you, O Lord. Totoo po yan, yung mga abogado pag sumusulat sa mga nakakataas sa kanila, I pray to you. Ipinapanalangin ko sa iyo, idinadalangin ko. Anong idinalangin ni Haring Hezekiah? O Panginoon, ay yung alalahanin kung paanong ako'y lumakad sa harap mo ng buong katotohanan na may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah ay umiyak ng hindi kawasa. Nang magkagayon dumating ang salita ng Diyos kay Isayas na nagsasabi, Isayas, bumalik ka kay Haring Hezekiah. Ganito ang sabi ng Panginoon kay Isayas na yung sinabi, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Hezekiah. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ni David na iyong magulang. Aking dininig ang iyong panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha. Narito, idinaragdag ko sa iyo ang 15 taon. Amen. Sipin niyo yan? Isang taong binigyan ng Diyos ng mabigat na karamdaman, ikamamatay. Pero nagmungkahi sa Diyos, nagsusog sa Diyos. Anong ginawa ni Haring Hezekiah? Pumihit sa panig sa dingding at nagsabi, Panginoon, maawa ka sa iyong lingkod. Marahil marami rin siyang kasalanan. Tao, nagkakasala kahit na hari, nagkakamali. Dadapot umiyak. Ang ibig sabihin ng umiyak ng kapait-paitan, pinagsisihan niya ang kanyang mga nagawang kasalanan. At sinabi niya sa Panginoon Diyos na hukom ng kanyang kaluluwa at ng lahat ng tao sa lupa, Panginoon, hukom ng langit ng lupa, maawat mahabag ka sa iyong alipin. Alalahanin mo kung paano ako'y lumakad ng buong katwiran, kung paano ako'y nabuhay sa katotohanan. Napakinggan ng Diyos at binigyan siya ng 15 taon pa sa kanyang buhay. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit ito itinuturo sa atin ng Diyos sa huling araw na ito. Tinatawagan ng Diyos ang bawat tao. Kayong mga kaibigan namin araw-araw, hindi ko mabilang ang humihingi ng kahilingan na maging kaibigan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi namin pinagsasamantalahan ang sino man sa inyo. Buksan ninyo sa Diyos, huwag sa amin. Buksan ninyo sa Diyos ang mata ng inyong mga puso. Hindi namin kayo
pinag-iilitan kahit isang kusing, kahit 2 sentimo, kahit magkano, hindi kami humihingi ng abuloy. Hindi kami nagbebenta ng kung ano-ano kamukha ng ginagawa ng ibang reliyon, payong panyo. Hindi kami gumagawa ng mga ritual-ritual na katulad ng iba't ibang mga reliyon, ng mga ugali ng mga paganong karumal-dumal sa Diyos. Datapwat sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tinatawagan namin ang inyong pansin. Makikinig lamang kayo, makikilala ninyo ang tunay na hukom, ang tunay na Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo, katulad ng ating napakinggan, kung tayo po ay bumalik na sa Kanya, kung tayo naglilingkod na sa ating Panginoong Jesucristo, kung saan man siya naroroon. San Juan 12:26, ang sino mang ibig maging lingkod ko, sumunod sa akin. Alam niyo kung saan naroon ang Panginoong Jesucristo? Si Kristo ang ulo ng katawan, Colosos 1:18. Sa makatwidbaga ng iglesia, ano ang iglesia? 2:14 ng Tesalonica, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na tutularan na lamang natin. Itinayo, anyo 32, walang obispong tao. Siya ang ating pastor. Unang Pedro 2:25, siya ang ating obispo't apostol. Hebreo 3:6, siya ang pangulo ng kanyang bahay. Ang bahay niya tayo. Mga kapatid at mga magulang, ang Diyos natin na si Kristo Jesus, ang Panginoong Jesus, walang kasamguni. Pakikinggan tayo, kamukha ng pakikinig niya kay Abraham. Ililigtas pati ang mga anak ninyo na nasa iba't ibang simbahan. Ililigtas, mga magulang, katulad ng ginawa niyang pagliligtas kay Lot at sa kanyang 2 anak. Mga kapatid, at pakikinggan kayo katulad ni David. Kung tayo mabubuhay na kamukha ni David, may malinis na puso, may magandang kalooban, ibig niya ipagtayo ng bahay ang Diyos. Sa huling araw na ito, itayo ninyo ang bahay ng Diyos, una sa inyong sariling kaluluwa, pagkatapos sa inyong asawa, sa inyong mga anak, at katapos-tapusan, maging katulad tayo ni Haring Hezekiah, gumawa ng kabanalan, naglingkod sa Diyos, nabuhay sa katotohanan, hindi nakalimutan ng Diyos kahit na nagkamali, pinatawad, binigyan ng 15 taon sa kanyang buhay. Ito nawa ang ipagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakaikilanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos ng isang maikli at may spiritong awitin. Awitin natin ang bilang 31 sa ating himnaryo. Pinakikiusapan kong pangunahan tayo sa panalangin na may pagpapasalamat ni kapatid na Prospero Gonzales. Tatayo tayo mga kapatid. 31. Iglesyang ililigtas sa Diyos, sa Diyos, ito'y kay Kristo Jesus, may tanglaw ng Diyos, ang umibig sa Diyos, sumunod, lahat ay ililingkod, papasa ng krus, tayo ay sumunod sa Diyos, sa Diyos, tayo ay sumunod sa utos ng Diyos. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Panginoon po namin Diyos. Amang banal, Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Amen. Ikaw po ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Amen. Ikaw po rin ang isang Diyos na nananatiling buhay magpakailan-kailanman. Amen. Kadluan ka po ng awa at ng pagpapahinuhod. Siya nga po. Muli po, Amang Banal, nagtitiklo po kami ng aming mga tuhod. Muli po kaming magpapailan lang ng aming taw sa pusong mga pagpapasalamat po Salamat sa iyo. Ama.
Amang banal, maraming salamat po sa patuloy mo pong pagpapahiram sa amin ng aming mga hiram na buhay. Amen. Patuloy mo rin po kaming pinagagaling sa aming mga karamdaman. Patuloy din, dakilang Diyos, batid po namin at lubos naming sinasampalatayanan na dinirinig mo ang lahat ng aming mga hiling at ang aming mga daing. At kung bagamat dumarating nga po sa amin ang maraming mga kabagabagan at suliranin sa aming mga buhay, lubusan po naman aming nalalaman at sinasampalatayanan. Amen. Na kapag tinitiklop namin ang aming mga tuhod, kapag kami ay napahahabag sa iyo, kapag ikaw ay aming tinatawagan sa iyong Espiritu at sa pamagitan ng iyong mga katotohanan, Amen. alam namin, dakilang Diyos, patuloy mong inaabot ang aming mga kamay. Pinapawi mong lahat ng aming mga kaligaligan at mga kabagbagan sa aming mga buhay. Siya nga po. At higit sa lahat, dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami't patuloy mong pinatitibay sa pamagitan na rin ng kapayapaang nadarama ng bawat isa sa amin. Siya nga po. Ang dakilang biyaya ng pananampalatayang minsay pinagkalob mo sa iyong mga tapat na hirang. Amen. Dakila ka po aming Diyos. Patuloy ka po naming sinasamba sa Espiritu mo po at sa iyong mga katotohanan. Amen. Amang Diyos, sa umaga pong ito'y tanggapin mo po ang aming tao sa pusong patuloy na mga pagpapasalamat. Salamat po sa iyo. Tunay, amang banal, binubusog mo ang aming mga kaluluwa na sa aming mga napag-aralan at narinig. Patuloy kaming sumasamot, dumadalangin, napayagan mong ito ang patuloy na gumabay sa amin sa bawat sandali ng aming mga buhay. Amen. At sa kapanahon ng itong nagaganap ang iyong itinagubilin sa amin, na sa mga huling araw na ito'y mapupuspos ng napakaraming mga kabagabagan at suliranin sa buhay ang mga tao. Amang Diyos, sa iyong mga lingkod, naroroon ang aming mga pananampalataya, amang banal, na patuloy pa rin kaming liliwanagan at aakayin sa landas ng iyong katwiran at mga katotohanan. Amen. Maging sa aming mga minamahal sa buhay, Siya nga po. sa aming mga magulang, sa aming mga kabiyak ng puso, sa aming mga anak, sa aming mga apo na malalayo sa bawat isa sa amin. Ama, sa iyong kahabagan, patuloy ang aming mga pagsusumamo na ang bawat isa sa amin patuloy may gagabayan, pagpapalain at bibindisyonan. Amen. At higit sa lahat, lagi mong tatanglawan ng dakilang biyaya ng iyong mga salita ng buhay. Amen. Amang Diyos, sa umagang ito'y tunay, patuloy ang kasamaan ng sanlibutan. Siya nga po. Marami kaming mga minamahal sa buhay, nadala ng paghahanap ng marangal na kabuhayan. Sila ay tunay na malalayo sa amin. Opo. Amang Diyos, marami rin silang mga kabagabangan sa buhay. Marami rin silang mga ligalig. Marami rin silang nararanasang mga kahirapan. Sa iyong mapagpalang kamay, ikaw ang aming sinasampalataya ng Diyos ng kahabagan. Amang Diyos, kung paanong kami na iyong mga hinirang ay patuloy mong hinahawakan ng iyong mapagpalang kamay. Patuloy mo kaming pinapatnubayan ng iyong banal na Espiritu. Patuloy mo kaming binubusog ng iyong mga salita. Amang Diyos, sa ganung kaparaanan ng aming dalangin sa kanila. Kung sila man ay nagkukulang ng magkakilala sa iyo, kung sila man ay nababalot pa rin ng maraming mga kasalanan, amang Diyos, sama-sama kaming naninikluhod sa iyong kabanal-banalang harapan. Patawarin mo ang bawat isa sa amin. Amen. Linisin mo kaming lahat sa iyo, Panginoon. Gawin mo po kaming mabangong samyo lagi sa iyong apong sinapupunan. Amen. Amang Diyos, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, nababati din naming maraming mga kaibigang nakikinig.
nagnanais na tuwirang makabahagi ng iyong mga katwiran at mga katotohanan. Siya nga po, Ama. Nais din nilang makabahagi ng ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Amang Diyos, Ikaw ang mahabagin at makapangyarihang Diyos. Amen. Aming idinadalangin sa iyo. Alisin mo ang mga kahadlangang nananatili sa kanila. Palambutin mo ang kanilang mga puso. Linawin mo ang kanilang mga kaisipan. Payagan mong matanggap nila ang katotohanang Ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay, na nasa sa iyo ang tunay na buhay, nasa sa iyo ang kapangakuang buhay na walang hanggan. Amen. Dakilang Diyos, amin din pong idinadalangin at isinasamo. Patuloy ang kahirapan sa buong sanlibutan. Siya nga po. Ama, hindi namin maaring malimutan. Marami kaming mga kapatiran na nasa iba't ibang lugar ditong sanlibutan, lalong-lalo na po doon sa aming bayang Batbat ng Kasamaan. Ama, Ikaw ang aming dakilang Diyos. Ikaw rin ang nagsabing marami sa iyong mga lingkod nang dahil sa kahirapan ay tatalikod sa mga katotohanan. Siya nga po. Dakilang Diyos, maghabag ka po sa kanila. Patuloy mong ilawit ang iyong mapagpalang mga kamay. Patibayin mo ang kanilang mga pananampalataya. Amen. At sa tuwi-tuwi nang sila'y maninikluhod at dadalangin sa iyo, Amang banal, abutin mo rin ang kanilang mga kamay. Liwanagin mo't puspusin sila ng kabanalan. Payagan mong sila'y makapanatili. Payagan mong sila'y patuloy na mabuhay. Nang higit sa lahat ay naaayon nga po sa iyo nga pong kabanal-banalang kalooban. Amang Diyos tunay, marami kaming mga kinakailangan, marami kaming mga suliranin at mga kabagabagan sa buhay. Hindi na namin masasambit lang mga yaon. Dadapot ikaw ang Diyos na puspos ng kaalaman. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Diyos na tuwirang puspos ng kahabagan sa amin. Kaya naman ang lahat ng mga bagay na ito, sa iyo ring mapagpalang kamay aming itinatagubilin, dakilang Diyos. Kahawagan mo ang aming mga kapatiran, kababagan mo ang nararapat na kahabagan, sapagkat tunay tanging ikaw lamang ang aming kasagpi sa buhay na ito. Tanging ikaw lamang ang may hawak ng aming mga buhay at ng lahat ng aming mga kapalaran. Dakilang Diyos, lubos po ang aming mga pananampalataya na tunay maging ang hindi na nasambit lang ng iyong abang lingkod ay sinasampalataya na namin ito ay aming lahat na tatanggapin. Kalaki po ang iyong mga pagpapalang basbas at bendisyon, ang pakikipisa ng iyong banal na Espiritu at ang iyong walang hanggang kapayapaan sa loob at labas ng iyong mga lingkod. At higit sa lahat, Amang Banal, ang isang dakilang pagkakilala at pananampalatayang ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay. Ang lahat po ng ito'y magalang po naming idinadalangin sa pamagitan din po ng marangal, malinis at dakilang pangalan ng amin pong tagapagligtas, ang Panginoon pong Diyos, Kristo Jesus, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas, sa banal na gawain siyang tumawag, at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas.
dalangin namin sana'y maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Panginoon namin. Ama namin lubhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos na pumapatnubay sa bawat sa amin. Amen. Panginoon, muli sa umaga ito naniklod kami sa ipumaharapan at kami po nakindig po mga ganitong mga aral. Amen. Kaya po kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat ng mga kabutihan sa bawat sa amin. Tanggapin niyo po sa inyong harapan ang mga amin na pagkayanan. Nalawa ito'y magamit po niyong kapangasuan, makatugon sa lahat ng mga tao na kailangan. At higit sa lahat po, Panginoon, ang mga salaping ito'y maging kasangkapan sa pagkakasipal ng mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang po sa Panginoon sa iyo na sana'y na huwag kami sasawaan at sa Siya mga nga po. susunod na aming mabuhay, makita po kami naglilingkod at umaawit pa po ng mga may kasiglahan. Amen. Panginoon, amin rin po sa Panginoon sa iyo ang mga lalaking talagoy niyo po, Panginoon, sa aming harapan upang maghati niyo po mga banal na mga aral. Nawa, Panginoon, bibigyan niya po sila ng mga katalinuhan na mula po sa pong malaki taasan. Panginoon, muli sa mga magkawala kayo mga magkapatid. Siya nga po. Iba po sa amin tutungo sa kanilang mga tahanan, ang iba tutungo sa kanilang paghanabuhayan. Loobin niyo po, Ama, marating namin ang aming mga patutungo na ligtas sa lahat ng mga kapahamakan. Amen. Panginoon po namin, Diyos, marami kami kahilingan na mahadalap po at kami umaasa na mga ito idadadag niyo lang po sa amin. Kaya po ang lahat ng mga bagay, maghanap po namin hiling sa dakilang pangalan, Diyos Kristo Jesus, na aming Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Sa pagkasangkapan ng Diyos, sa kanyang hamak at walang kakabukabuluhang alipin, tanggapin po nating mga magkakapatid sa umagang ito ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa araw na ito, hanggang sa ating mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, kamag-anakan sa laman, sa lahat ng ating mga kaibigan, sa loob at labas ng ating mga dampang tahanan, sa pag-uwi natin, sa ating mga sariling tahanan, at sa paghanap natin ng ikabubuhay sa araw-araw, at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin, mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Ako kay Jesus na hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa at timulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus at ako'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hiwalay. Ang